Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, damayin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginawa mo mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na naging aming kamukha. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng diablo. Alam nating tayong mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangapagpapakumbabay, tagumpay ay ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili sila roon ng kaunting panahon at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pupunta sa kanya mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan, sinabi sa kanya, Rabay, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatutuhanan ay nagbibinyag rin at nagpunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao mabilang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang nagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang ako mauuna sa kanya. Ang babaeng kakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na magagalak pagkarinig ng tinig nito. Gayon din naman, lubos ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ay maging dakila at ako na may mababa. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome sa National Shrine of Padre Pio. Sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin si Juan Bautista. Si Juan Bautista ay isang sikat na personalidad noong panahon ng Adbyento, noong Advent season. Kung hindi ako nagkakamali, first and second Sunday of Advent, narinig natin si Juan Bautista na nagbibinyag, at siya ay kumbaga sumisigaw sa ilang, at ang kanyang panawagan ay pagsisihan niyo, talikdan niyo makasalanan at pabinyag kayo, nang kayo ay maligtas. At ano ang tungkulin ni Juan Bautista? Siya ay isang propeta na kung saan ang kanyang tungkulin ay ihanda at ipakilala si Jesus, ang tunay na Mesiyas. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon na narinig natin, habang siya ay nagbibinyag at pinagpapatuloy niya yung kanyang misyon, si Jesus ay nagbibinyag na rin. At isa sa mga alagad niya ang lumapit sa kanya, sabi ng alagad niya, yung isang tao pong pinakilala niyo ay nagbibinyag din at marami mga tao pupunta sa kanya. At alam niyo ang reaksyon ng ni Juan Bautista, siya ay tuwang-tuwa dahil nagkaroon ng katuparan ng kanyang misyon at nagkaroon ng katotohanan ang kanyang ipinapangaral sa mga tao na mayroong isang taong darating na masigit kaysa kanya. Siya ang tunay na Kristo. Mga kapatid, anong tinuturo ni Juan Bautista sa atin? Una sa lahat, tinuturo sa atin na si Juan Bautista isang taong walang inggit sa buhay. Walang inggit. Hindi siya naiinggit. Alam niyo tayo mga tao, nandun kuminsan yung nature natin, yung naiinggit tayo, di ba? Pag mayroong mas magaling kay sa atin, pag mayroong mas tagumpay kay sa atin, kung mayroong kuminsan na mga taong mas higit kay sa atin, kuminsan tayo nag-iinggit. Alam niyo, pagkainggit is a sign of insecurity. Dahil ang isang taong secured, kahit anong gawin niya pa, kahit ano pang gawin ninyo, hindi ako matitinag. Yun lang sinasabi ng mga secure na tao. Pero yung mga taong insecure, kaunting bagay lang na malamangan siya. Kuminsan, ito yung dahilan kung bakit siya, kumbaga, ang tingin niya sa kanilang sarili, napakababa. Pero si Juan Bautista ay pinakita sa atin na sa kabila ng kanyang katanyagan nung bago dumating si Jesus, marami mga taong lumalapit sa kanya at naniniwala, akala ng mga tao siya na yung Mesiyas. Kaya nga laging sinasabi ni Juan Bautista, hindi ako Mesiyas. Merong taong masigit kay sa akin darating at siya ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Kung ako nagbibinyag sa inyo sa tubig para pagsisihan nyo yung makasalanan, itong taong ito mas higit kaysa sa akin, na walang iba kundi si Jesus. Kumisan ang inggit, mga kapatid, kumisan ay ito rin ay simbolo ng kayabangan. Alam niyo, kumisan pag ang tao, marami na tayong narating sa buhay. Pag tao ay, kumbaga, umaasenso tayo at tumatagumpay sa buhay,
Minsan ang akala natin ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil sa sariling kakayanan. Pero si Juan Bautista, ipinakita sa atin ang kapakumbabaan. Kaya nga sa huling bahagi ng Ebanghelyo ngayon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kinakailangan siya ay maging dakila, si Jesus, at ako na may mababa. He must increase, I must decrease. Ibig sabihin, tapos ng aking misyon, sabi niya, siya na dapat ang makilala ng mga tao nang sa ganon makamta nila ang tunay na kaligtasan. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, muli tayo inanyayahan na makita rin natin sa ating sarili. Sana katulad din tayo ni Juan Bautista, na matapos ating ipaghanda ang daraan nating Panginoon, may pakilala natin siya sa ating pamumuhay. At iyan ang tungkol ng isang Kristiyano. Ang ipakilala mo si Jesus sa ibang tao, sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Kaya nga bukas, ipagdiriwang natin ang pag-ibinyag ng ating Panginoon, na kung saan, sa pamamagitan ng binyag, tayo ay naging anak ng Diyos. Hindi na tayo inaring alipin, kundi naging anak na tayo ng Diyos. Na kung saan, bilang anak ng Diyos, meron tayong tungkulin, tulad ni Jesus, na ipahayag ang mabuting balita, ipangaral ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ipagdasal natin naway pagkaloob ng Diyos ang biyaya. Naway may sa buhay natin ang ating pananampalataya. Nang sa ganon ay masasabing tayo mga tunay na Kristiyano. Hindi lamang sa pangalan, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, o mapaghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagalo mong aming mahainan, ang aming mga alay, ang iyong kadakilaan, at aming mapagsaluhan sa banal na pagkikinabang, ang aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagkapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkatao na may magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel sisiyawit ng papuri sa nawalang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilan mo, Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasi sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal ang makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagabuhay ni iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapinagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert naming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisang esposo, kay San mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo pong lahat. Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala.
pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalupa ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang kami pinananabigan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalitan na niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. bituin natatangi sa'yo.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para po sa pangangailangan ng matatanda at mga may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa bayan ng Bethlehem, may isang sanggulang dumating. Higit sa liwanag ng mga bituin, minsan ay di napapansin. Bakit tuwing natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo'y iyong inihayag? Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Bumibig natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo'y iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay mapakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas sa mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
Sa 23 ng buwan ng Enero ay ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng misa ay sa ganap na 7 ng umaga, 9 ng umaga, 12 ng tanghali, at 4 ng hapon. Ang oras naman po ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga lamang po. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangin si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit niya ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.